Sabi, boss, galit na galit si Megs Nograles sa panukala ni Kong Pulong na batas. Ay, salamat! Salamat! May matatalino pang Pilipino! Ay, salamat! Miguel San Jose, kung gagawin kasi ni BP at ng iba pang Duterte, lalong maiipit ang mga bangag at lalong matatauhan ng AFP, PNP, mga mamayang Pilipino. Bagamat maraming nabudol, marami ng matatalino mag-isip, marunong na maghimay-himay ng strategy, hindi panatiko. Sabi ni Edith, parang yung pag magtatrabaho ko sa bangko, kailangan mo magpakita na hindi ka magnanakaw, ganon. Ayan. Sige po, simulan na po natin, ha? Sana po mag-like po tayo, okay? Gusto ko na pong ipaliwanag ito. Ay, ang sarap nito. Alam niyo po kasi ganito yan, ha? Seryoso na tayo, serious. BDS Lina Aboga, pag tumutok lang sa mga banateros, magiging matalino ka. Ako, sobrang nahasa ang utak ko sa araw-araw kong panonood sa inyo. Uy, salamat, BDS. Ito naman, ha? BDS Lina Aboga. Ako'y hindi naman nagmamatali-matalinuhan. Okay? Pero that's one thing that I am very proud of. Sa banateros. Maybe hindi naman kami matalino, pero hindi naman kami bobo. Gaya ng iba, no? May argumento po, no? Kaya nga sabi ko kay Banat Bay, maging kalidad na natin 'yan. Huwag tayo basta kumuha ng member. Kailangan may quality, di ba? So, well, anyway, kayo po magde-decide niyan. Okay, sige, paliwanag natin. Ito kasi ang dami-daming bashers at hindi nila naiintindihan bakit kino-call out ngayon ng Banateros si BP Sara na magpa-drug test at hindi si BBM ang i-call out. Bago ko sagutin yan, meron akong tanong sa inyo. Ha? Pero bago pala ako magtanong sa inyo, pwede pakihubad nyo muna para maliwanag tayo mag-isip. Kung kayo ay pulahan, hubarin nyo muna yung pagkapulahan. Kung kayo bashers, hubarin nyo muna yung pagka-bashers nyo. Kung kayo ay panatiko ng ibang vloggers, hubarin nyo muna yon. Ipapaliwanag ko to in a fair, patas na pamamaraan. Okay? So, pakihubad yon. Huwag muna kayo, for just 1 hour, huwag muna kayo maging panatiko para maintindihan yung mabuti itong ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? Maliwanag po ba yan? Kasi pag sarado na yung utak mo dahil panatiko ka ng ibang vloggers, kahit anong sabihin ko rito, hindi ka makikinig. Bakit? Panatiko ka ng ibang vloggers eh. You might as well, umalis ka na kasi hindi ka rin makikinig. Di ba? Or may pagkapulahan ka, may pagkadilawan ka, hindi. Alisin nyo muna yan and fair po tayo. Okay? Gemma Pasyente, maraming salamat po sa inyong sa inyong pag super chat sa inyong pag-sponsor ng live na ito. Gemma Pasyente. Meron kasi Dante Guevara, Banateros, makahambog. Oy, sige, kung type mo sabihin yan eh. Ako naman walang problema sa akin. Di ba? Ako, ang ugali ko lagi, ito hindi tayo nagmamalinis or hindi tayo nagiging hindi ko sinasabi maka-Diyos tayo. Ha? Pero ako, I always try to check myself as audience of one. Ano ibig sabihin yun? Audience tapos one. Di ba? Ako lagi ko lang quality control sa sarili ko ay audience of one. Yan. Sa totoo, ayoko maging hambog. Dahil mali ko yan dati. And ako naniniwala ang taong hambog, ibababa ng Diyos. Wait ka lang. Diba? So kung tingin nyo hambog ako, it's okay. No, it's fine with me. Kaya lang ako, hindi ko issue yung tingin ng ibang tao. Audience of one ako. Ang inaalagaan ko kung ano ang tingin ng Diyos sa akin.
Kung anong tingin niyo sa'kin, walang problema. Ang importante sa'kin, audience of one. As long as sa tingin ko tama yung ginagawa ko at hindi ako nagmamayabang, I'm good. I really don't care if the world will hate me. Audience of one. Joylen Legaspi, maraming salamat po. Thank you sa pag-sponsor ng live na ito. Maraming salamat sa kusang loob at pati na rin po kay Gemma Pasyente. Yan. Pero I don't think hambog naman ako eh. Diba? Pero okay lang. Kahit sabihin nyo hambog ako. No problem. Ha? Okay, eto. Sige, simulan na natin. Sasagutin ko po bakit namin kino-call out na magpa-drug test si BP Sara. Sasagutin ko yan ng tanong. Ang tanong ko sa inyo. Sa sinasabi kasi na itong Banateros daw ay lumipat na sa kabila. Kaya si BP Sara na ang kino-call out magpa-drug test. Tanungin ko kayo. Sige, kayo sumagot sa akin. Sa tingin ninyo, yung totoong full-blooded, talagang full-blooded na pulahan, yung talagang loyalistang Marcos, sa tingin ninyo i-call out si BP Sarang magpa-drug test? Isip. Try nyo muna mag-isip bago ko kayo sagutin. Kasi ganyan po para nahahasa ang utak. Maraming salamat, Feli Lederman, sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Mga kaibigan na natin, matagal na po yan dito. Feli Lederman, thank you po. Sige, pakisagot yon. Yung totoong loyalista, yung makasolid Marcos, sa tingin ninyo, i-call out na magpa-drug test si BP Sara? Sige. Sige, pagbintangan nyo, Banateros. Pag nasagot nyo yan, nasagot nyo ng tama yan, saka nyo tanungin, bakit nyo Banateros kino-call out si BP Sara? Sabi ni Gemma Pasyente, hindi naman kayo hambog, coach. Ang humble nyo nga eh. Nung nagkita-kita tayo dito sa Hong Kong. Thank you, Gemma Pasyente ha. Di ba? Sige, nasagot nyo na. Yung totoong loyalista, yung totoong pambansang loyalista, yung totoong tambaluslos, yung totoong makamarcos, you think i-call out si BP Sara para magpa-drug test? Sige mga bashers, please, yung mga tumutulig sa Banateros, pakisagot. Sige. Idiknik nyo pa ang Banateros. Yung mga ibang panatiko ng ibang vlogger, pakisagot. Yung tanong ko, yung totoong makamarcos ba, i-call out na magpa-drug test si BP Sara? Sige. Sagot! Susundan ko to. Sinabi ni Soraya, for what? Magpa-test si BP. Tapos na at complete ang drug test pa. Yun and the result negative. Reverse psychology ba ito? Mukhang manhid na si BBM. Sundan ko yung analogy mo, yung argumento mo. Kung sa tingin nyo manhid si BBM, hindi siya magpapadrug test. And I'm very sure of that. Hindi yan magpapadrug test. Pero pag nagpa-drug test si BP Sara, magiging malinaw doon sa mga nasa gitna. Hindi maka-Duterte, hindi maka-Marcos, hindi pulahan, hindi dilawan. May problema talaga kay BBM pag nagpa-drug test si BP Sara.
Hmm. Sabi ni Miguel San Jose, pakiliwanag po, natural, hindi nila gagawin yon dahil pwedeng maging sagot ni BP na sabay sila ng presidente, edi tapos ang kwento. O yun nga, di ba? Exactly. Yung totoong maka-Marcos, yung mga totoong supporters ni Marcos, yung totoong vloggers ni Marcos, hindi ko i-call out ng drug test si BP Sara. Sa totoong buhay, ni mabanggit ang drug test, allergic na yung mga yan. Nag-iisip ba kayo? Sige nga, pakiisip nyo mabuti. Pangalawang tanong ko sa inyo. Pakihubad muna ha, yung pagiging panatiko nyo sa ibang vloggers. Pakihubad para maintindihan ninyo. Sa tingin ninyo magsasalita ang banateros na walang go signal? Let me hear you. Let me repeat the question. Sa tingin ninyo, magsasalita kami ng call out kung wala kaming alam? Alam nyo ba, Nateros? Ako na lang si Coach Oli. Ako ang very conservative sa pag-announce. Isinisikreto ko pa, in-announce na pala ng buong grupo ko. 'Di ba? Alam yan ng mga matatagal na nanonood kay Coach Oli. Ako ang pinakahuling mag-announce. Ako ang pinaka-conservative sa announcement. Hindi po ako bida-bida. Sa tingin ninyo, magsasalita ako ng walang nadinig? Sige nga. Sige, kayo sumagot mga bashers. Yung mga panatiko, especially alam mo, karamihan naman na nagiging bashers, panatiko lang ng ibang vlogger eh. Hinahanapan ng butas ang Banateros Brothers. Ayan! Ayan na! Baka Marcos talaga sila. Hindi si Marcos ang kino-call out. Si BP Sara. Tanga! Sorry po 2022, even before the election, kung matagal ka na kay Coach Oli, kino-call out ko lahat magpa-drug test. Sa lahat ng Banateros, ako po ang nagko-call out lagi ng drug test. Yan po ang aking advokasya. Ayoko ng droga sa Pilipinas. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung matagal na kayo nakikinig kay Coach Oli, I'm being fair. Matagal ko na po itong ginagawa. Kasi nga, matagal ko nang sinasabi, kasi bakit yung security guard pagpapasok at mag-a-apply bilang security guard, ordinaryong Pilipino, magpapadrug test. Presidente, hindi. Vice President, hindi. Diba? Siguro naman naiintindihan nyo na. Sabi ni Zork, yung pagdidedma ni BBM sa panawagan na magpa-drug test, siya yung katunayan na talagang gumagamit siya. Kaya nga di ba? At tapos hindi siya nagpapa-drug test at hindi, sa tingin ko lang hindi siya talaga papa-drug test. Kaya mas maganda, magpa-drug test si BP Sara, si Chis Escudero, yung mga head, si Tambaluslos. Tingnan natin. Pagka yan nagpa-drug test, kaya lang sa tingin ko si Tamba hindi magpapa-drug test. Kakampihan yan si Marcos Ang totoong solid Duterte, magko-call out ng drug test yan. You know why? Because I honestly believe hindi gumagamit si BP Sara. It's the exact opposite ng sinasabi ng iba. Yung iba kasi nagsasalita ng hatred galing sa hatred sa Banateros.
naghahanap ng masisilip sa amin. Kaya tuloy yung kanilang pag-iisip, sila ay nagiging bobo kasi yung kanilang pag-iisip nahaharangan nung kanilang galit at hatred sa Banateros. Si Coach Oli po itong nagsasalita. Okay? I'm fair. Kaya wag nyo dito isumbong yung mga inyong mga sumbungin. Pero sana wag nyo dalhin dito yung kabobohan, mag-iisip po kayo. Wag nyo dalhin dito yung emosyon. Ang dalhin nyo dito yung utak. Hmm. Oh, 'di ba matagal na 'yan. Yan sabi ni Virginia, oh, matagal niyo na sinasabi 'yan. Oh, correct, 'di ba? Oh. Eh paano kung hindi magpa-drug test si BP Sara? Okay lang kung hindi siya magpa-drug test, 'di ba? Importante nasabi natin. Naging fair ako at matagal ko naman ng sinasabi 'yan eh. Even kila Isko sinasabi ko 'yan, even sa iba pa, kahit kay Bato, kahit kay Bantag nga eh. Kahit kay Basti sinabi ko 'yan. 'Di ba? Yan nga ang tanong ko nung na-interview namin, ready ba kayo magpa-drug test? 'Di ba? Pero paano kung magpa-drug test si BP Sara? 'Yun. Ang ganda nung timing ni Jojo Ocampo. Mga abangers sila sa Banateros. 'Yun. Abang kayo sa Banateros ngayon. Kasi kung magpa-drug test naman si BP Sara, sasabihin ninyo tsamba. Hmm? 'Di ba? Ah. Sagutin natin si Cole Prince Chilin. Obvious na mga galawan ng mga Banateros. Nangyari. Ano millennial na millennial lang. Nangyari. Nangyari. Paki-check nyo nga kung bata ba ito o ano. Obvious na mga galawan ng mga Banateros. Nangyari. Sige. Ano yung obvious na galawan namin? Ipapaliwanag ko sa'yo. Sige. Miguel San... hindi. Cole Prince Chilin. Ako na lang. Wag na yung Banateros as a whole. Ano yung galawan ko na obvious? Sige. Sabi ni Zerk, habang inaantay ko, babasa ako, antayin ko, sagot mo, Chilin ha. Sa pagkuha na ng driver's license, required na dapat na gusto magpa-politiko at mamuno sa bansa. Correct. Isipulong nga, sinasabi niya magpa-drug test eh. Dapat lang magpa-drug test si BP Sara. Ay, salamat, may mga matatalinong tao. Pero meron talagang bugok ang utak. Hindi natin maaalis yan. Talagang ganun. Kumbaga sa pusoy, laging may kicker. Masama lang yung kicker, hindi pa pares. Warrior Angel, good yan para sa bayan. Drug test, unahan ni Vice President. Mapalitan ng iba. Yan, Warrior Angel, shout out. Call Prince, ang tagal mo sumagot. Ano yung galawan naming obvious? Sasagutin kita. Sige. Ano? Ay, puro pala kayo ganyan eh. Kita mo? Ayan ang mahirap dyan sa mga yan. Sabi dito, ba't naman kayo takot magpa-drug test, BP Sara? Alam naman natin negative yun. Kaya nga! Di ba? Ayaw mag-isip dream house creation. Bakit sila natatakot magpa-drug test si BP Sara? Sabi ko nga hindi gagawin ng totoong loyal kay Marcos yun na i-call out si BP Sara magpa-drug test. Bakit? Damay siya ron Ano na, ang tagal nung tinatanong ko, naduwag ka na. Sabihin, yabang ni Coach Oli. Hindi, gusto kong sagutin. Yung sinasabi ni, takot naman sumagot. Asa na, hoy? Basta ito, tatandaan ninyo. Wait lang po kayo. Hindi kami gumagalaw nang wala kaming nadinig. Baka mamaya, magpa-drug test bigla si BP Sara, sasabihin nyo, tsamba. Baka mamaya, i-call out din nila ng mga kasamahan natin sa SMNI.
Si Doc Badoy, sila Ka Eric na magpa-drug test din si BP Sara. Sabihin niyo tsamba. Oh. Eh di sunog kayo. Ah. 'Di ba? Magsusumbong pa kayo dun sa mga panatiko nyo. Ay, ang Banateros, nahuli na namin, kino-call out, pa-drug test si BP Sara. Sumbong-sumbong kayo doon. Tapos, ginawa na nung ibang mga halimbawa lang gawin ng mga taga-SMNI o bigla kayo nagulat. O, di sunog kayo, sumbong-sumbong kayo doon. O, wala na. Sabi, pass daw coach, next question na lang daw. Eh, di na nakatanong. Ruth Agbong, wag kasi kayong mga Banateros manglait ng ibang vloggers. Ruth Agbong, sinong nilalait ko? Sige, pakisagot. Ruth Agbong, sinong nilait kong vloggers? Tapos sabi, ba't di nyo kino-call out si BBM? Tanga! Ang ilang beses ko nang kino-call out, ilang beses na namin kino-call out magpa-drug test si Marcos. Well recorded, panurin nyo mga live ko. Halos araw-araw sinasabi ko magpa-drug test si Marcos. Ano ba kayo? Ito, buti pa to si Tita Liza, may utak. Mapapahiya si BBM kung sakaling magpa-drug test. Ay, salamat. Meron pa palang Pilipinong hindi panatiko. Ay. Tapos siya hindi. Kasi mabubuking si BBM kapag hindi siya nagpa-drug test. Ay, salamat. Garski! Nakong ganda. Gusto nila kasing ipilit yung mga MDS ang talaga talagang DDS. Ingat po kayo dan. Basta ingat kayo. O ano, asa na yung nagsasabi? Ruth Agbong, pakisagot. Huwag kasi kayo manglait ng ibang vlogger. Sinong nilait ko? Ruth Agbong. Sige na, sagot. Sabi ko, mapapahiya kayo dito. Ingat po tayo kasi kailangan natin ng intellectual comments. Willing naman ako sumagot eh. Sino po? Ruth Agbong, sino po ang ano ko? Nilait kong vloggers. Sige, Ruth Agbong, nag-aantay kami. Dami nag-aantay sa'yo. Pakisagot agad-agad po. Sana pagka nabasa ko yung comment nyo, sagot kayo agad ha. Ayun, maliwanag. Sabi ni Ruth Agbong, hindi naman ikaw, Coach Oli, naglait. Ibang. Anong Ivan? Sino si Ivan? Hindi naman pala ako ng lait si Ivan. Eh di kay Ivan po kayo magsumbong, wag sa akin. Ha? Pakiusap lang. Doon po kayo magsumbong doon sa nanlalait, wag po sa akin. Thank you po. Kasi ako wala man nilalait. Tama si Mike Spencer. Para sa akin, dapat lahat ng politiko magpa-drug test. Including si President natin kung walang tinatago ang ating presidente. Yan. Sabi naman ni Helen, banat by OA. Eh di doon ka magsabi. Bakit ka dito nagsasabi, Helen? Di ba? Mahahalatang duwag ka. Doon yung sabihin, sa channel ni Banat by, wag dito. Di ba? Kung may issue kayo doon sa ibang kagrupo ko, wag dito nyo sabihin. Diretso nyo ron. Gusto mo, i-message mo nyo pa, magkita tayo dito, suntukan tayo. Diba? Sila, in any way, sila po, wag nyo akong gawing sumbungan. Hindi po ako barangay tanod. Doon po kayo magsumbong sa kanila. Sabi naman ni MG Zensky, ang taong merong self-guilt, kailanman hindi mahihiya yun kahit magpa-drug test pa ang lahat including BP. Pero, di ba? Kung magpa-drug test ang lahat, he has no choice but to step down. Kung hindi niya kaya magpa-drug test at nagpa-drug test na lahat, wala na siya.
Wala na siyang choice kung hindi bumaba. O sabi dito, "Pa-drug test na kayo, Inday, after call out mo rin mga nasa cabinet, tambat." Ako nga, sinabi ko, eh, I'm ready, papa-drug test din tayo, ba't hindi? Basta lahat ng political vlogger, walang problema. Oh, 'di ba? Para patas tayo. Hmm. Sige, ang dami kasing comments akong nabasa kanina at hindi ko kayo kayang sagutin isa-isa, kaya sasagutin ko po kayo. Sabi ko sa inyo, abang-abang kayo sa Banateros, ha? 'Wag ko na idamay yung grupo, baka ma-misquote ko sila, eh. Ako hindi po ako magsasalita ng walang nadinig, okey? Baka sabihin niyo, Tsamba, 'pag bukas may balita na kayo. Hmm.